Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung 20 pesos per kilogram of rice na ilulunsad ng Marcos administration next week. Maganda sanang programa ito, basta lang sustainable. Kung buong bansa isa sa katuparan at hanggang 2028, maganda ito. Sasaludo ako sa administrasyong ito. Ang tanong, hindi kaya ito pang eleksyon lang? Okay, so yung kongresista, si Congressman Joey Salceda, yung chairman ng Quintacom sa Kamara, na nag-imbestiga sa bakit mataas ang presyo ng bigas. Ang layunin nila is ipababa ang presyo ng bigas ng 20 pesos. Yun ang layunin. Ito, nagsalita si Congressman Joey Salceda na imposible na maging 20 pesos per kilo ang bigas. Papatayin mo ang 3.4 million farmers kung gagawin nyo yan. Ibig sabihin, hindi sustainable itong ilulunsad ng Marcos administration na 20 pesos. Pang-eleksyon lang talaga. Ay, nako. Pakinggan natin si Congressman Joey Salceda. Sige, maging 20 pesos na. Hindi. Pwede kung walang buwis at bumili ka sa Vietnam, so patayin mo na yung lahat ng mga rice farmers sa Pilipinas, mga 3.4 million rice farmers. You can bring it down to 20, but you will kill 3.4 million rice farmers. I think he was misquoted. In fairness, I think he was misquoted. Isa pa. Imposible. Sige, maging 20 pesos na. Hindi talaga kaya. Pwede kung walang buwis at bumili ka sa Vietnam, so patayin mo na yung lahat ng mga rice farmers sa Pilipinas, mga 3.4 million rice farmers. You can bring it down to 20, but you will kill 3.4 million rice farmers. I think he was misquoted. In fairness, I think he was misquoted. So yan, si Congressman Joey Salceda is an economist. He knows what he is saying at sa tagal ng investigasyon nila kung ilang buwan, nakita na nila na talaga may problema. Hindi kaya. So ano ngayon? Hindi kaya, sabi. Pro-administration ito, ha? Hindi siya yung opposition congressman. He is very frank in saying, imposible yung 20 pesos per kilogram of rice. The only way is kung bibili na lang tayo ng bigas sa Vietnam at walang taxes. Pwede. Kailang, anong mangyari? Ang mag-suffer 3.4 million farmers. So, dito tayo sa ilulunsad next week. Sabi ni Jose Claire Castro, wala daw halong politika ito. Dahil matagal na daw na aspirasyon ng Marcos Jr. administration na mag-provide ng mababang presyo ng bigas. Bakit ngayon pa? Bakit i-timing ninyo ng eleksyon? Ang haba yung panahon na 3 years. Sinubukan ng Cebu provincial government, isang araw lang, palpak. Ngayon, biglang naisip na magbenta dahil daw maraming stock o maraming surplus na bigas sa Visayas. Anong klaseng bigas? May nabasa kong post kanina ng kaibigan kong Bishop. Sabi ng Bishop, yung nakabili ng 29 pesos per kilong bigas, kasi nagbenta na sila nung una, 29 Ang feedback is maamoy. Pwedeng kainin, kaya lang hindi ka mag-enjoy sa pagkain dahil may amoy. So, kung yung 29 pesos per kilo na bigas maamoy, how much more itong tig 20? Anong klaseng bigas kaya ito? Kaya mabuti na lang at inunahan sila ni BP Inday Sara na siguraduhin nyo na high quality yan, hindi yung pangayop. Kasi meron talagang nabebenta nabibiling tig 20 pesos per kilong bigas sa merkado, kailang itim, nangingitim, maraming bato. Yun po, panghayop lang yun. Kailang, baka nga aso, hindi pa ganahan magkain dahil itim na itim. Yun ang tig 20. So, anong mangyayari dito sa programa nito? Na
5 billion. Nakita ko yung parang exemption ng COMELEC na ipinasa para makapagbenta ang Department of Agriculture ng TIG 20. Ang funding nito is 5 billion pesos. Kasi isubsidize. Tanong, kanino galing yung 5 billion? Galing sa ating lahat. Taxes natin yun. Hindi yun tunay na mababa ang presyo ng bigas na dahil sa magandang agricultural programs ng gobyernong ito, na ipababa lang nila dahil inabunuhan. Sinong nagabuno? Lahat ng Pilipino. O bakit Visayas lang makikinabang? Paano naman ang taga Mindanao? Paano yung mga pobre sa Luzon? O, dito sa Mindanao, yung mga tinutulungan natin ng tribong Talandig, kawawa sila. Paminsan-minsan lang makatikim ng bigas. Pagkain nila, root crops lang. Oh, bakit hindi kayo magbinta dito? Bakit Visayas lang? Kung talagang totohanan ang inyong ang inyong pagserbisyo sa taong bayan na magbenta. Oh, sabi ni BP Sara, ay baka may problema sila sa boto sa Visayas. Sa Mindanao, kahit siguro magbenta kayo ng 20 pesos per kilo na bigas, wala rin kayong makukuha ang boto dahil galit ang taga Mindanao sa ginawa ninyo sa minamahal namin na Tatay Digong. Kaya Visayas baka may pag-asa pa. Ang Luzon, yun, baluarte nila ang Luzon, kaya huli na ang Luzon. So, good luck sa 20 pesos per kilong bigas na ito. And salamat kay Congresswoman Joey Salceda na very clear ang pronouncement niya, imposible na magkaroon ng 20 pesos per kilogram na presyo ng bigas. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is ginagamit natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, merong aanihin. Kaya salamat sa inyo.